Update lang tayo mga los. Ngayon nga ay inilipat natin yung ating mga ah, weekly olds natin. Dito natin nilagay sa isang kwarto lang. Sama-sama sila kasi nga may mga bagong papisa tayo na mga sisiw. At kailangan natin ilagay doon yung bagong papisa. Yan. Ngayon, bagong kain yung ating mga alagang sisiw. Kaya basang-basa sila ngayon dahil ang binibigyan natin na patok sa kanila ay basang pagkain. Ayan. Yan, ganyang kalalaki hindi na natin nilalagay sa karton kasi may mga pakpak na sila at saka balahibo makakapal na, kaya hindi na kailangan nila na karton. Kaya na nila yung lamig ng panahon. At ito nga yung magto 2 months natin na bulik. Malaki-laki na siya. Yan ating mga bulig malulusog. Yan ating puting manok. Di ko pa kilala kung lalaki yan o babae kasi mahirap makilala kapag puti yung ating inalagaang manok. Yan na yung ating puting bulik. Yan, malalaki na sila. Ilang buwan na lang ay may tatali na naman natin sila. At yan nga, ito yung mga bagong papisa natin na 2 days pa lang yan mga loads. Ayan. Ngayon isinama natin yung inahin kasi nga try natin na isama yung inahin sa loob ng kulungan. Yun nga lang, nilagyan natin ng division at may tagusan lang yung mga sisiw natin para kung kumahig man ng kumahig yung ating inahin ay hindi sila magtatalsikan o maapakan. Yan, at madali makiwas yung ating mga sisiw dyan. At isa pa, kaya isinama natin tong ating inahin na to kasi nga medyo pilay-pilay siya. Hindi ko alam kung anong nangyari. Simula lang to nung naglimlim siya, yun, napansin natin na pilay na siya yung pagbaba natin. Siguro natira ata to, or di natin alam kung anong nangyari sa ating inahin ng manok. Yan yung ating isang sisiw. Mamaya check natin kasi medyo mahina siya kumain ngayon. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya, baka may sipon at maagapan natin gamutin. Pag nagbigay kasi tayo ng pagkain sa kanila, dinadamihan na para hindi tayo pabalik-balik magbigay ng patuka sa kanila. At hindi naman to nasasayang kahit may matira sila dyan kasi nga binabalik-balikan nila at naubos din naman yung mga binibigay natin sa ating mga alaga manok. Yan yung bagong isinasalang natin na pares natin. Yan. Good size na po yung ating pinapares ngayon. Malaki na rin yung babae, tsaka yung broodcock natin ay may height na rin.
Yan lang mga lods, yung ating binibreed na sweater, 4 na yung kanyang itlog. Ang ginagawa natin dito sa hindi natin sinasama yung broodcock sa kanya kasi nga pag sinama natin ay nangangayaw na yung ating broodcock. Masyadong nabababad natin sa ating mga inahin. Kaya ang ginagawa natin sa umaga pag tayo dumarating ay pinapaupo na lang natin doon sa nakatali nating manok. At ito nga mga lods yung ating isang inahin yan. Nilipat natin dito kasi nga ginawa nating breeding area yung pinugaran nito. Inilipat natin yung itlog at yan natin pinalimlim. Kaya may mga haring siya ngayon kasi nga ayaw niyang maglimlim dyan. Umalis at umalis kaya hinarangan natin yung mga dadaanan niya. Wala siya magawa kundi mapipilitan siya maglimlim ng kanyang itlog. Ang natitira lang po sa kanyang itlog ay 5 piraso lang. At sana magkaroon man lang or mapisa man lang kahit mga 3 o 4, okay na yon. Kasi sayang yung ating tayo na pagbibreed sa kanya. Napakaganda inahin na to, may tahig po yan at yung ating sweater na bulik.